Hey everyone, and you're listening to the Sisterhood Podcast. Lip sync yan. Nakita ko yan, te. Lip sync ka po dyan, ah. May naalala eh. Alright. Hello to you guys. Ay, Welcome. to another episode. At itong episode po na ito is very Exciting and nakakakilig. Sige, sabihin Yeah. ko na, nakakakilig. Ito na yung Para sa pinahintay akin. natin eh. Yes. part Nang iba. ng- Ay, charas. Kala mo hindi Ito na kasama yung eh. hinihintay yung love story. Alam ko pag love story, buhay ang lahat. Yes, for sure. Kaya maraming nakatutok dyan ngayon kasi Baka yung mga love single story. natin dyan nakatutok na. Yes, hello sisterhood singles and men. And we're so excited dito sa ano na to. Kung papaano. Hindi naman po Hindi, obvious. sobrang na excited. Ang daming nakasulat. Napuno. Wala na, Napuno ang gilid. wala nang mapaglagyan. Pati yung Colorful. siksikan, no? Nice Bible or coloring book. Coloring book. Yeah, but I like it. Yes. Yes, maraming. Ibig sabihin maraming na ituro at Maraming Bible. na-research. Yes, that's true. Alright, so tayo po ay mag-start na. Kung kayo may mga Bible na rin, wow, service. Yes. Akala ko nga po mag-opening prayer kayo. Akala ko opening prayer. Doon na, di na naka-recover. Yes. So tayo po ay dumako na sa chapter 3. Tapos na tayo sa 2 chapters. Tapos Yes. na rin na pahapyawan na rin natin. Nasimulan na natin yung ibang characters Yeah. ni Ruth last week. Mm. So this week, i-introduce na natin ang Yung isa sa pinaka-sweet na character Yes. sa book na ito, which is Boaz. Boaz. So, nahanap nyo na bang yung mga Boaz? Meron na ba Yes, tayong mga dumating na Boaz ba? dyan? Boaz. Baka Kasi wala pa. ako, church. Ikaw, may Boaz ka na ba? Merong Boaza. Lumampas. Imbis na Boaz, talagyan na isa pang Boaza. So, Chas. wala pa. Yes. Pero, ikaw na ba ay nagiging si Ruth? Oo. Para mahanap na si Boaz? Hindi ko din alam. Baka Naomi ako. Matanda. Lumampas na kay Ruth. Tumalon na Ay, Naomi. nako. Lumampas na. Anyway. Alright, so before we start dito sa chapter na ito, how is dating in the world para sa'yo? In sa time natin ngayon, paano ba okay. yung nagde-date? Ano yung ibig sabihin ng nagde-date? Based sa mga yung iba yung perspective ko pag dating and iba Mm. rin yung perspective ng world for dating. So, based dun sa mga ka-work ko dati, kapag sinasabing dating, it's yung kayo na. Meron na So may label na. Or hindi siya completely, yun nga yung magulo. Yun nga magulong po, usapan. yes, doon ako naguguluhan kapag sinabi na nila na for dating, pero walang commitment. Walang, Pero emotionally invested. Like, nagre-report na, nagaganyan na. So, for them, etong mga tao na to is mga 20 plus na po ito. Hindi na to teenage or teenager mindset. So, yun yung dating for them. Ako naman sa akin, pag sinabing dating, it's more of like only getting to know each other. Kapag sinabing dating, of course, you won't do anything that's beyond dating. Katulad ng mga yung physical Touch. friction. Uy, ang arte friction. Ikaw pa. So, ayun, dating lang talaga is getting to know, being friends. Oo. But there's attraction. Uh-huh. Yes, you are attracted to the person kasi makikipag-date ka ba naman kung hindi ka attracted or hindi ka nagwapuhan or nagandahan. Pero that doesn't mean na gagawin niya na yung ginagawa ng couples Yes. and married people. So, that's dating for me. So parang ang dating is like ligawan pero getting to know each other level 1. Yes, Parang ganun. parang sa akin po, ganun. Kasi 'di ba parang pag naging mag-boyfriend girlfriend parang Lumevel. nagliligawan pa din. Yes. Pero parang Committed lumevel na up din. na. Committed. Committed na rin na Oo. hindi ka na para makipag-usap pa sa iba, ganyan. Mhm. So, focus ka na talaga sa kanya.
So, yun. Ikaw ba, na-experience mo na yung mga ganyan? Dates, getting to know lang na Hindi. Pag mababaw. getting to know each other, getting to know each other, getting to know each other. Hindi wala dumating. Siyempre, kasi naalala ko yan si mama, ang madalas niyang bilin sa atin, na hanggat maaari, isa lang. Hanggat First, maaari. yes, ihingin niyo sa Lord yung first boyfriend, tapos partner, and then yun na, husband. So, as much as possible, ayoko ding madaliin pa po Tama. yung mga ganyang bagay. Tsaka, alam mo naman po, hindi yan ang goal ko this year. This season. Wala Nasa pa, ibang wala pa sa season isip. pa po ako ng buhay. Yes. So, yun yung na-experience kong makipagkilala. Pero saglit lang kasi hindi talaga, kasi kapag tumagal, hindi nagmamatch yung goals namin. So, Yun nga, kaya nga Oo, kailangan wala mo na. ng dating period. yes. So, Kasi with hindi that, nagmamatch. nakita ko dito sa research, research. Yes. tayo. Opo nga, no? Ba't mo natanong? Para sa kasi, dito kasi si Boaz and Ruth, kung Mm. makikita natin sa chapter 3, para silang nasa dating stage. Oh. Pero yung dating stage nakakaiba. Uy, Kasi gusto ko yun. bakit ba? Kasi yung sabi nila dito, dating means for many people sa time natin ngayon, it means continual making and breaking of Oh. casual romantic relationship. Yung parang tipong trial and error. Sa dating. So, making and breaking. Parang pag Yeah, makipag-date okay. ka, test muna natin to kung mag-workout tayo. Pag di tayo nag-workout, hindi tayo meant to be. Yung mga goals and yung Yes. perspective in life. Yung Kasi, sinasabi mo kanina. hindi lahat ka-match mo, ka-vibe mo po, diba? Ay kaso nga, dahil yun yung term ng dating natin, mag-invest ka ng marami, na Tama. parang committed ka na, pero nandun ka lang pala sa mindset na dating pa lang pala. So, ang dami mong naubos na Time, tawag dito, effort, emotion. nag-invest ka lang Diba? lahat. Na-invest ka na. At yun yung pattern na nagtuturo sa atin kung paano mag-end ng relationship, not mag-keep ng relationship. Ang galing nga nitong author na to eh. Sabi niya, yung patterns kasi natin ng making Sino and ba po yan? breaking. Francine Rivers? Chess. Hindi. Isa Hindi na ko lang na yung nga author. ata natuloy yun eh. But yun nga, yung pattern na yun na trial and error. Totoo Hindi naman. mo kasi parang hindi yun yung way para mag-extend yung relationship or mag-last yung relationship. True. Parang Kaya pag nga nag-trial and error ka, ang hinahanap mo dun, paanong mag-end. Okay. Parang hinahanap mo yung parang, ano ba yung mali para mag-end ang relationship. Hindi siya para mag-last Tuloy-tuloy. talaga. Okay. Kaya nga, di ba, merong madami, karamihan, na dating for 2 months and dating 2 months, kayo muna ka 2 months, tapos nag-break agad. Diba? May iba nga na years na, 12 years, diba? Sino ba yun? Si Kim Yun? Parang diba, ang tagal na, and then, nag-break lang pala. So, parang, continuously making and breaking. Okay. Pero dito, yun yung kakaiba. Boaz and Ruth. Yes. Okay. Sobrang sweet. Makikita natin, simulan natin, no? Sure, sige Makikita natin na balikan muna natin yung ending ng chapter 2. Yes. Pares pala tayo ng Okay. isip, zap yung isip natin. Yung chapter 2, Shazam. verse 20. Sorry. Verse Go po. 23. Sige. Sabi dyan, So Ruth stayed close to the women of Boaz to glean until the barley and wheat harvests were finished, and she lived with her mother-in-law. so dun sa verse na yon, kung iisipin or ilalagay mo yung sarili mo, ano kayang nangyari that time? Kasi parang ano lang yan, summarize ng isang... Kasi sabi, she lived with her mother-in-law. I mean, yung sinabi niya na, so Ruth stayed close to the women of Boaz to glean until the barley and wheat. Ito yung sinasabi ko last time na hindi ko maalala. Okay, yes. Nag-stay siya ng barley, diba? Ng barley harvest and then hanggang wheat harvest. So, kung iisipin natin, ang tagal niya doon. Ang tagal niyang nag-harvest kasama ng mga kababaihan doon sa field ni Boaz. So, at the same time, matagal din sila na nagkakasama. Nagkikita. Oh my God. Nagkakahalabilo, di ba? Kinilig.
At doon ko gustong ipasok na yung a better gauge to measure a man or a woman is to see how they act towards others in a group setting. Kaya she stayed close to the women of Boaz. Diba? Okay. May point. Parang, kasi, pag binasa natin to, imposible hindi sila attracted sa isa't isa din. Imposible. Sa una pa lang napansin na ni Yes. Boaz, sino yung babaeng yun? Mhm. So, una, siguro, There's nagandahan attraction. na. Yes. Mhm. There's attraction na agad. And then, ang ginawa nila is not one-on-one. I believe, okay, may shoutout ako. Okay. Sino? Sino po? I believe I heard this Mm. kay Miracle. Single Oh, yun. yes. Hello. I believe I heard her say this, na gusto Mm. niya na makipag-date sa lalaki in a group setting. Okay. Yung tipong, Ethical blind date. yeah. Charis. So, isama mo kami. Alam mo na. Let's go. Let's go there. Yun talaga yung, kung titingnan natin dito, yun yung ginawa nila. Mm. Kaya yung relationship ay naging mas maganda. Yung foundation naging mas maganda. Diba? Okay, Ano bang magandang yes. foundation ng relationship? Friendship. Yes, friendship. Yes. Kasi sabi niya nga doon, sooner or later, makikita mo kung paano tinitreat ng part or ng crush mo. Yung mga tao sa paligid. Kasi, dun, Yes. to add lang po dot, kasi, di ba, kunyari, dun mo kasi makikita na magiging kind ba to sa mga taong di niya naman mahal? Mhm. Sa mga taong di niya naman kamag-anak or malapit sa kanya. Yes. So, magmamatter talaga yun. Exactly. Kasi, Okay. makikita mo in the long run, ganun ka rin niya ititreat. True. Kasi, you are two different people, di ba? Mm. So, magkaiba talaga kayo ng isip. Sabi nga, marami nga nagsasabi ng mga married couples na ngayon lang nila nakita yung isang side na yun or iba True mga naman. characteristics ng Kahit partner matagal nila. lang nagde-date, married. Okay. Meron at meron pa rin Yes, na-reveal. true. So, makikita mo talaga yung nag-group setting, paano makipagtrato sa iba. Alright. So, ano yan? Double date. Ah. Triple date. Group setting. Kasi, ang intention nila naman dito is not really na makipagrelasyon. Kung hindi makipagkaibigan Friends, talaga. yes. To get to know each other. Yun pala yung pinakamagandang essence ng dating na gusto ni Lord na ituro din sa atin, na mai-adapt din natin. Yung na- hindi pa bigla-bigla. Para Mm-mm. katulad sa mga Hollywood movies. Yung parang First 30 nagkakilala minutes. pa lang kayo, tapos nagka-date ng ilang beses lang sa Tapos labas, sila coffee, na. Or, yun and na. then kayo na. Okay. Parang may label agad. Mm. Kaya 'di ba may mga iba na e-impatcho. Ay, napapaso ni Yes. Luwa. Oo, okay. Gets. Aray ko. Yung mga na-e-impatcho Alright. dyan. Alright, move on. Ang sakit. Yes. So, kailangan mo talaga siya, Baka may magka-cry ano, dito. yung get to know each other in a group setting. I like it. So, Yeah. let's do this. Sisterhood. Come on. Sisterhood, let's go. Okay. So, that's the end of chapter 2. Mhm. Now, let's move on to chapter 3. So, start po tayo sa chapter 3, Ruth and Boaz at the threshing floor. Mhm. So, sa unang verses, dun muna tayo sa part na ginawa ni Boaz. Kung ano yung type of work na ginawa niya. Mhm. Sa verse 2, now Boaz, with whose women you have worked, is a relative of ours. Tonight, he will be winnowing barley on the threshing floor. Mhm. So, based on my research, si Okay. Boaz po, yung sinasabing winnowing, it's again a type of job Mhm. or work for men. Okay. For men so, lang yun. gleaning for poor people. Yes. Winnowing is sa- for men, kasi parang feeling ko ano to yung hard labor. Yung ano. So, yung winnowing pala na yun, ginagawa lang yan paggabi. Parang tapos yung threshing floor, kasi nagtingin po ko ng picture, ng image, malaki siya. Parang malaking field na lang siguro. Imaginein mo po yun. Tapos, meron silang Hindi na maisip. Hindi, kasi Parang ano to eh, barn tradition siguro. to eh. Noon kasi to eh, ganito It's like a sila big mag-work. barn. Kung ngayon sa Tambakan. atin, di ba magsasaka may kanta, magtanim ay di ba kung ngayon ganun sa atin, sa kanila ibang style, nagwi-winnowing. Hindi ko alam paano i-describe sa inyo, pero search nyo na lang yung winnowing. So, meaning ng winnowing is to remove something by a current of air.
as a rule, it is done in the evening when yung wind ay may certain direction. So, syempre, nung panahon na yon, baka dahil it's time na mag-harvest na or something na ginagawa yun para sa mga na-harvest siguro. So, maganda rin mag-research na rin kayo. Yes. May picture siya. Maniwala din. Mas maganda siya pag may image eh. Oo, search nyo like Winnowies sa threshing floor. So, merong ginawa si Naomi dito kay Ruth. Yeah. Well, mangyayari itong winnowing. So, alam ni Naomi kasi syempre, alam Feeling ko alam ng lahat kasi may certain wind nga lang yung parang may certain na wind from the west. So, alam ng lahat to. Lahat ng may field. So, hindi sikreto. Ginagawa to ng lahat. Yes. Sabay-sabay. Hindi sikreto na, ang arte ng sikreto. Hindi secret na magkakaroon ng ganong type ng work sa gabi. So, alam ni Naomi. Alam niya. Kaya nga, ang kanyang instruction kay Ruth, 'di ba sa verse 1, "My daughter, I must find you a home." Kaya mag-wash up ka, or wait, balikan ko muna yung "I must find you a home." Okay. Parang ito yung same words, or hindi pala parang, ito yung same words na sinabi niya rin kay Ruth and Orpah nung paalis na sila ng So, chapter 1, ng Moab. Yeah. Kasi ibig sabihin pala nun, sa ibang translation kasi ginamit yung word na security. Okay. Ibig sabihin pala nun na makahanap ka ng rest and provision from another person. So hindi lang siya ma-secure home ka. na basta bahay. Kaya 'di ba sabi niya, you will where you will be well provided for. Oh, Kasi yes. niya talaga mahanapan ng partner si Ruth. So, Kasi nga hindi na siya magtatagal pa. Yes. Kaya yung instruction niya sa verse 3, sabi niya dyan, wash. Maligo. Yes. Put on perfume and get dressed in your best clothes. So, parang in short, mag-ayos ka, magpaganda ka, kasi best pabango clothes. ka. Then, tutuloy ko na po. Then, go down to the threshing floor, but don't let him know you are there until he has finished eating and drinking. Yung kanyang, tawag dito, instructions, very clear kay Totoo, Ruth. yes. At si Ruth naman, very obedient. Ito na naman yung kanyang mga characters. Paano mo po nasabing obedient? Masunurin siya kasi ginawa niya eh. That's true. Ang proof po niyan ay nasa 5. I will do whatever you say, Ruth answered. Ayun na. Ginawa niya nga. Yep. So she went to the threshing floor. And did everything her mother-in-law told her to do. So, masunurin pala dapat. Masunurin siya. At kung titingnan natin yung verse 4, Okay. sabi niya dyan, when he lies down, instruction ni Naomi, note that the place where he is lying, note the place pala, where he is lying, then go and uncover his feet and lie down, and he will tell you what to do. Okay. Parang may add ka po mo dyan? Anong biglang naiisip mo pag ganun? Honestly po, yung una ko tong binasa, bakit parang na siya agad. Super, parang isang aggressive yung aggressive, yes. Isang aggressive na, ang arte ng mga R. Aggressive. May aggressive na action, parang ganon. Ang isip ko, di ba si Ruth, Proverbs 31, woman? So, yun yung una. Then, pag nag-research pala, meron pala tong mga ibig sabihin. Yes. Kasi nga, dahil sa culture, tradition, so wag po natin sila agad i-judge. Kailangan po nag-research tayo. Yes. Kasi kung, baka noon, pwede sa kanila, may connection sa tradition. Katulad tayo, may mga traditions din tayo. Yes. Na tayo lang nakaintindi. Yung iba, di maintindihan. Yeah. Pero ang tanong ko po, bakit doon siya? When he lies down, note the place where he is lying. I think you have. Yeah. Ang ibig sabihin yan kasi yung pag pumunta ka doon sa paan niya, hintayin mo kung saan siya hihiga eh. Mauna siyang hihiga, syempre. Si Boaz, yeah. Oo. And then, sabi niya, uncover his feet and lie down. Pag inisip mo, di ba parang, aggressive na. And But then, sa culture pala nila, yun yung a way of submission. Grabe. Or sinimulan mo. Letter R. It's submission pala.
Yung Ibig sabihin no, ano. nagsasubmit ka dun sa tao na yon. Kasi Mm. ginagawa yun ng mga maid servant. Okay. Kaya sabi niya dito, Yes. I am mamaya, your I am your servant, servant. diba? Kasi it's a sign na ikaw ay nagpapasakop or nag-humble ka doon sa taong yon. And then sabi niya dyan, he will tell you what to do. So, alam ni Naomi, parang kumbaga naisip niya, ay, kilala na nila eh. Di ba, tagal ba naman nilang nagkakilanlan? Kilala na nila yung isa't isa. Kaya, isipin mo, pag ginawa ni Ruth yun, pag sinabi ni Naomi kay Ruth gawin niya yun sa isang lalaki, di ba pwede siyang pagsamantalahan? Oo naman. Oo naman. Pwede. Pwede. Kasi parang gusto mong sabihin nun, no, sige na, At saka, di ba, kasi nga po sabi mo sa culture nila, it's a sign of submission. Kung hindi, matino sa pag-uutak, pag-iisip, kung hindi matino ang pag-iisip ni Boaz, he may, take advantage of that. Yes. Magte-take advantage talaga siya. Pero nga dahil kilala na nila Yes. si And Boaz. ganun siya. Kaya yun yung yun yung Okay. instruction ni Naomi. Kaya pala pag inisip mo lang siya, 4 chapters, ang bilis. Nagkita, umuwi, nagkita, kinasal. Di ba po? Pero ang dami. May timeline pala to talaga. Yes, madami talaga Mukha lang nangyari. maiksi. Mukha lang. Madami nangyari. But then, yun, sabi niya, he will tell you what to do, sabi ni Naomi. Alam mo, parang naisip ko lang, sabi nga rito sa isang commentary na nakita ko, sa isang marriage, maraming husband ang nangangarap or humihiling na yung kanilang mga asawa mag-submit sa kanila. True. The way Ruth submitted to Boaz. Kasi talagang parang sa time nila maid servant nga eh. So mababa talaga yun. Hinumble niya yung sarili niya. Maraming husband gusto mag-submit ang wife. Kaso sabi niya, but do they provide the kind of godly leadership, care, and concern that Boaz showed towards Ruth? Yes. So, yung hinihingi mo mag-submit yung wife mo, Na-provide mo ba? Parang bibigyan mo ba siya ng idea na pag nag-submit ba ako dito, can he lead me? Yes. Okay. Diba? So, it takes two to tango. Yes, talaga. Si husband, so leadership, care, love, show that to your wife. And then wife, submit. Alam mo po kasi ngayon sa mundo ngayon, sa time natin ngayon, pag sinabing submit kasi, nagiging negative. Yes. Ewan ko Negative po talaga. kasi based sa mga nakakausap ko na mga dating mga ka-work, pag sinabing submit kasi sa kanila is wala ka nang releasing control na lang. Yung parang magiging, I'm sorry for the word, pero dapat ba sabihin battered wife? Or basta ganon. Ganun Pag yung thinking ganon nila. yung thinking Yes. kasi kapag sinabing submit, gagawin na lang lahat sa'yo ng husband. Pero in this sense, in the book of Ruth, iba pala yung submit. Yes. Yung submit, Yung sinasabi ng Bible, actually. mag-ano ka talaga, mag-under ka sa kanya, pero yung submit and respect, Yes. you respect that person. That's Tawiran nice. natin. Okay, saan po tayo tatawid? Diba, Red Sea. sabi niya, ang reply ni Ruth kay Naomi, I will do whatever Okay. you say. So, ginawa niya, naligo, nagpabango, ginawa niya. Nag-ayos. Nag-ayos siya. Dito sa verse 7, dagdagan ko yung sinabi mo na, di ba, nasa threshing floor sila. So, nung sinabi na rito na after niya kumain, syempre, nakainom yes. ng wine, and then, na siya, parang groggy na, matutulog na. Natulog siya, nag-lie down siya sa far end of the grain pile. Yeah, I saw that. Diba? Sabi dyan. Nung tiningnan ko yan, bakit sa far end? Pwede namang sa malapit, diba? Pwede naman sa gitna. Pag sa Bible talaga, pag may sinabi minsan na ganun. Merong ibig sabihin. Mapaisip ka eh. Lalo pag sa culture nila. Yes. Anong ibig sabihin nito? So, yun pala, kaya siya sa far end. Dahil nga nag-winnowing na sila. So, parang feeling ko, yung mga harvest nila, ready to sell na. Yes. Pwede nang ibenta. Okay. Nabasa ko rin yan. Diba? So, ang ginawa niya, binantayan niya. Kasi that time, sabi nga sa 1 Samuel, if I'm not mistaken, 23, na, ay tama, 1 Samuel 23:1, may kodi ko pala. Na talagang may mga nagnanakaw.
Syempre, sa threshing floor. ano yan eh, parang andun na yung Easy harvest. money. Yes. Kumbaga. Okay. Parang yun yung gold that time. Okay. Kasi hindi na sila yung nagpagod eh. Ang nagpagod si Boaz, siya yung nag-winnow. Yep. So, ang gagawin nila, nanakawin, bebenta. Easy money. So, kaya pala, dun sila natutulog. So, marami mga kalalaki natutulog sa threshing floor para Yes, marami bantayan sila. Yep. yung kanilang mga harvest. Tingnan mo yun, no? Kahit parang pagod na yun, for sure, pagod yun si Boaz. Tapos, syempre naman, nabusog ka bigla, antok ka na nun. Pero Syempre. siya, meron pa rin sense of responsibility. Yes. Andun pa rin yung Grabe. sense of na I will protect this. So, Okay. siya, mag-isip mo parang protector din siya. Ooh. Meron siyang ganong quality si Boaz na kaya niyang panindigan yung kanyang responsibility. Is also a protector, is also a leader. At syempre, Nice to know. respectful siya. Kasi tingnan mo yung nangyari. 'Di ba? Sabi, Ruth approached quietly, uncovered his feet, and lay down. And then, verse 8, sa middle of the night, nagising ka. Ikaw ba naman? 'Di ba nagbabantay ka sa thieves? Tapos may tao. Okay. Magugulat siya. Ay, naku, hindi ako pwede dun. Baka Magugulat masama din naman. Tapos kakanood ko pa ng mga Kung ano-ano. So, syempre, nagulat siya. Oo. Pero for nakalagay sure. dyan, may mahabang may M dash. Yes. And there was a woman lying at his feet. Parang, yung pag naggulat siya dahil baka may magnanakaw, pero nakita niya, ay, babae. So, parang, kung ikaw si Boaz, magre-relax ka. Okay, may babaeng nandito. May aggressive na babae. Sa pag binasa talaga ako noon, ng pagkakaintindi ko talaga, aggressive to si Ruth, ha. Pero alam mo yun, aggressive. Ito yung tanong niya ni Boaz. Who are you? He asked. And then Ruth said, I am your servant. Spread the corner of your garment over me, since you are a guardian redeemer of our family. Nice. Research ka ba dyan? Yes. Okay. Dun sa Ruth approached quietly. Yung in the middle of the night, something startled the man. 'Di ba yung una pong instruction ni Naomi, sa may paanan niya and cover mo. Kasi 'di ba may wind? 'Di ba kaya nga sila dun sa threshing floor, sinabi ko kanina. Imbis kasi daw kapag sabi dun sa research, sa mga commentary, kapag ginising ni Ruth, ginanon niya, di magugulat talaga siya. Sisigaw yun. Magugulat. Kasi nga po, nagbabantay for the thieves. Yes. So, subtle, para gisingin niya, lalamigin yung paa. Yung nga. Diba po, lalamigin yung kanyang paa. So, magigising siya. Hindi siya yung super, parang dad. Dahan-dahan. Yes. In-uncover yung feet, lalamigin yung kanyang paa. Kaya hindi siya super na yung masastartle, magigising lahat ng tao. Pag na-startle siya, issue yun. Issue, yes. Mamaya po, parehas tayo yata ng doon. So, ayun, in-uncover yung feet, tapos, ayun na, nagising na siya. Galing na. Ang galing. Ako nga din nung binabasa ko yun, sabi Sabagay ko, ako din paggabi, pag Diba nawalan ng kumot yung paa. Yes. Kaya ganun yung instruction ni Naomi. Talino, Napakatalino ni Naomi na hindi niya pa rin dinala si Ruth para pag-isipan. Yes, I like the word. That's the word. Thank you. Ayaw niya talaga mapahiya. Yes, oo. Mahal niya talaga. Pero alam niya rin na gusto niya lang din na magkaroon ng home si Ruth. Yes. So, yun yung instruction niya. Uncover his feet Yes. and lay down doon. Kasi pag nilamig ka, syempre papatiin ka sa paa mo. So, nakita niya. Ang galing. Grabe kasi sabi nga rito, di ba, si Naomi is a woman of wisdom. Yes. All throughout, lahat ng Ang galing instructions niya kay Ruth. Grabe. Isipin mo po yung pag di sinunod ni Ruth, dinagising silang lahat. Oo, issue yun. Paano na? Akala ko ba noble woman yan? Meron pang thinking Moa by two. Yes. So, So, ang galing. di ba? Ang Lord, galing ni Lord. You are my Naomi. Sino pong Naomi mo? Hindi ko alam. Mom? Si Tina Ganas.
Oh. Na Elimelech. Email. Alright. Alright. Okay po. Let's Back to move the on. Book of Yeah. Ruth. Let's go. So, yan yung na-research ko about dun sa Uncover. So, hindi siya aggressive. Hindi. Hindi pala. Ano yon? Kasi parang pag inisip mo, ano ba naman to? Gusto agad mag-ano? Diba po? So, hindi. It's not like that. Somehow, hindi siya aggressive. Pero, subtle aggressive. Ang Parang galing, no? May mga ganun pala noon. At sa culture nila, that's okay. That's okay, That's alright. yes. Kasi nga, Pero sa akin, wag mo Si pa ano? nga ano, yung kumot ko sa gabi. gagawin ko lang sa'yo pag-aasa rin. Okay, Alright, anyway. back to the topic. Yes, back to this. So, ano siya? Subtle aggressive. Yeah. Pero kasi, sa culture nila, that's normal. Oo. That's, acceptable. Kasi, si Boaz is the guardian redeemer. Siya yung tinatawag na Kingsman. Redeemer. kinsman redeemer. Kinsman Goal. pala. Sorry. Goal. Kingsman. In Greek. Ang daming sinasabi. Kinsman kasi. Nung nakaraan, Kingsman ako ng Kingsman. Kinsman Pare. pala. Pasensya na po. Kinsman redeemer. Or sa, Guardian Redeemer na lang. yeah, sa ibang word, goal. Goal. Yun pala ang kanyang Okay. Hebrew word. Okay. Goal. So, talagang siya, parang it's my right. Para sa babae, dahil guardian redeemer siya, right ni Ruth na sabihin sa kanyang, i-redeem mo ko. Okay. Sabi yes. niya, this was culturally relevant way to say, I am a widow, take me as your wife. Yung sinabi niyang, spread the corner of your garment over me, Yes. since you are a guardian redeemer of our family. Okay. Anong ibig sabihin nun? Etong part na to, ako, and sila, nung mga nabasa ko, pero nag-agree ako. This was the own choice and decision of Ruth. Kasi 'di ba po ang instruction lang ni Naomi hanggang sa pumunta ka, tumabi ka, puntahan mo, and uncover his feet, and then he will tell you what to do. And doon Oo. lang yung instruction Oo niya. nga. Pero si Ruth, sinabi niya to, spread the corner of your... Wala pa, di ba? Wala pang ibinibigay na Yes, instruction yes. si Boaz. Sabi niya parang, who are you? So sabi niya, I am your servant Ruth. Spread the corner of your garment over me since you are guardian redeemer of our family. So, eto ay sarili ng desisyon ni Ruth. Yes. Pero, based sa culture nila, kasi kung gusto lang naman ni Naomi ng home for Ruth, pwede na lang silang Oo, pakasal. kasal. Mm-mm. Pero si Ruth, inisip niya si Naomi. Mm-mm. Ayaw niya pa ding, kasi daw kapag kinasal sila at nagkaanak, di ba Anak yun nila po yun. yung inaano mo, sinasabi mo na Kinsman redeemer. mapupunta sa anak, ni sa Naomi. grandson. Yes. Yes. Grandson. So, Ang iniisip pa rin niya, si Naomi. si Naomi. Kaya naman, yung sumunod na verse, the Lord bless you, my daughter. This kindness is greater than that which you showed earlier. Yes. Yun yung tinutukoy niyang kindness kasi hindi mo lang inisip yung sarili mo. Inisip mo pa rin si Naomi. So, Yes. In addition to it's that, it's unselfish. very, yung sabi mo last week, di ba? One character of Ruth is humility or Yes. humbleness. Mm. Talagang humble siya. Hindi niya inisip yung sarili niya. Hindi talaga. Inisip niya yung magiging unang anak niya para kay Naomi. na kinsman redeemer ni Naomi. Grabe, yung tama Kaya ka nga, dun your eh. kindness is diba? Greater than what you have showed me earlier. Yes. Plus, in addition to that, kaya niya nasabing this kindness is greater than which you showed earlier. Mm-mm. Tapos may colon, di ba? Yes. You have not run after the younger men, whether rich or poor. Mm-mm. Ibig sabihin, kasi posible talagang malaki ang age gap. Ako, pinabasa po ako, malaki daw. Malaki. Kasi, ang tawag niya kay Ruth, my daughter. Yes, my daughter eh. So, anak, parang, Siguro. uy, aray. Ito na naman tayo. So, malaking age gap nila. Yes. Mm-mm. But then, sabi niya nga,
Di You ba have ito not yung done. decision ni Ruth na Yes. i-cover mo ko. Mm. Spread mo yung garment mo sa akin. May ibig sabihin din pala. Yes, yun. ang ibig sabihin ng spread your garment, ito, even to the present day, when a Jew marries a woman, he throws the skirt or end of his talith over her. Yung damit niya, ano niya, parang Siguro i-cover niya. di ba po pag ginakasal, may ano? May veil, diba? Oo. Parang Okay, siguro siguro nga. ganun. Sabi doon, to signify that he has taken her under his protection. Yes. Diba? Kaya nga, yung sa marriage, tama. Diba yung veil nakapin sa taas sa ulo ng babae. And then nasa Sa shoulder, shoulder ng lalaki. yes. Yep. Kasi, that signifies protection ng husband for Sa the wife. Mhm. So, ganun yung ibig sabihin na kapag papakasalan ng lalaki yung babae, cover niya. Kaya, di ba, ang aggressive niya, she's boldly asking Boaz to take her as his wife. Wow. Yes. Siya na yung passive-aggressive. pero hindi pa rin siya yung yung pero hindi siya yung unnoble character. Kasi nga, It's meron still, din ditong sinabi na, may word ba na unnoble? Basta yung kabalitar parang na ganun. noble. Kasi pwede naman siya maging aggressive kasi right niya Pero nag-humble siya, I am your servant. Parang sinunod niya yung sinabi ni Naomi na doon ka lang sa may paanan, dahan-dahan mo siyang i-uncover yung feet niya, doon ka and then wait for him. Kumbaga, ang instruction sa kanya ni Naomi, maging humble ka, manggaling yung request mo from a humble heart. Okay, yes. Na yung sinabi mo last week na, di ba, nagsasubmit siya sa Lord, si Ruth. At the same time dito, nagsasubmit siya kay Boaz kasi kung kukunin mo ko, kukunin mo ko. Kung hindi, okay hindi lang rin. din. Hindi din naman siya. Ang dito, ay hindi, tama. Since you are a guardian redeemer of our family. Pero hindi niya dyan, kumbaga, sa ito na lang yung naisulat Totoo. Pero habang inaaral siya ng mga Bible scholars, maaaring talagang hindi niya pinush yung sarili niya. Kung gusto mo, yes. Kung gusto mo, 'di ba? Kaya nga sagot ni Boaz, the Lord bless you, my daughter. Pagpalain ka, anak ko. Nag-speak muna siya ng parang appreciation bago niya sinabi yung although it is true that I am guardian redeemer of our family, there is another who is more closely related than I. Gusto ko to. Meron din tong, Gusto ko to. Sige po, ikaw na. Tapos sasang-ayunan na lang kita kasi parehas tayo. Gusto ko to kasi binasa mo, 'di ba? Itong ang galing ni Boaz, talagang perfect man na hanapin ng isang perfect babae. Partner? Perfect partner. Talagang will ng Lord pag nakahanap ka ng ganitong lalaki. Yeah. Kasi, pwede niya naman nang akuin si Ruth. Nung inopen na ni Ruth yung sarili niya. Sinabi niya, di ba, take me as your wife. Take me as your wife. Pero, hindi niya tinake advantage. Yes. Hindi siya nag-take advantage. Hindi siya nag-cut road. Yes. Parang shortcut. Yes, kasi maraming gustong shortcut. That's true. Diba? Kaya nga, hindi nagwo-work out yung mga relationships, aray. Ala, quiet na lang ako dito sa Kedli. Bakit ba binubuli ko yung sarili ko? Kaya marami hindi nag-work out relationship kasi shortcut. Pero dito si Boaz, sabi niya, okay, thank you. Dahil naisip mo ko, hindi ka pumili ng mas bata, mas pogi, mayaman, tsaka mas mayaman. Diba? Sabi niya nga, rich or poor, basta bata. Kaya sabi niya, I will do. Ready siya. Kukunin kita. Ready na rin siya Oo. Parang sa conversation na lang maiksi na ito. But gusto na nila parehas Pero sinabi niya po yung nasa verse 12. Yes. There's mas may right to be your kinsman redeemer. May mas malapit. And what's the meaning of that verse po? Ruth 3:14. 12. Actually, 12:13. Yeah. Oh, yes. Kasama yung instruction niya, yung buong instruction niya. Naghintay siya na will sa will ng Lord.
Yes. Hindi siya nagmadali. Hindi. 'Di ba sabi niya, kung hindi ka kukunin, I will ni will. Lord, Mm. sa akin ka. Mm-mm. Pero kung kukunin ka niya, Bibigay hindi niya. ako makikipagtalo sa Diyos. Kasi Nagsabi- yun yung yun yung order and proper way. Kaya nga 'di ba pagka may mga nagkakaroon ng relationship, pag hindi nang galing sa isang orderly way or proper way, hindi naglalast. Aray. Yes. Kaya ako, patangon-tangon. So, Talagang, yeah. Pag will ni Lord, it's very easy. Ito yung lagi ko Gusto ko po sinasabi. yung wordings mo dito eh. Pwede mo pong basahin. Sabi niya, He would do God's will, God's way. Yes. Sabi ng I like it. commentary. Gagawin niya yung kalooban ng Diyos sa direction ng Diyos. Yes, hindi kung sa paano. direction niya. Yes. Hindi siya nagmadali, hindi niya pinilit yung way niya. Kasi pwede niya namang, okay, yes, I will marry you now. Hindi. Alam niya, there's a order. Yes. There's proper way to do this. Uy, Boaz, ang There's a proper way to do this. Hindi yung pasok agad. Yes, aray. Banat ng banat, aray. There is a proper way to do relationships pala. Yes. And maganda yung naging example ni Boaz na pinakita na yung character na yon. Siguro, si Ruth lalo kung may, siguro lalo kung pinag-pray kay Lord. Hala, buti na lang sabi ni Lord. Buti hindi feeling ko lang. Dito, siguro dito siya nagkaroon ng mas next level attraction. Love. Or, yun nga, yung mas lalo siyang na-attract sa character ni Boaz. Kasi Yes. para sila eh. Si Boaz na-attract din sa character niya eh. Yes. Diba? Parehas sila. Kung iisipin mo, Boaz. nag-attractan silang dalawa. Ay, nako. At Ayun. ang ano pa doon pala, ito, nasulat ko rin to, sabi niya, he was kind enough na hindi niya pangunahan si Ruth. Kasi kinsman redeemer siya, so meron din siyang right na kunin si Ruth. Kasi nai-redeem siya. Kasi yun talagang kultura nila. Pero hindi niya pinush yung sarili niya kay Ruth unless sinabi ni Ruth. Ni Ruth. Hindi, unless hindi go signal. Nagbigay ng go signal. And, di ba nagbigay siya ng Spread your garment. Ang tawag dito sa Corner. nagbigay siya ng interest. Mm. Nag-interest na Nahirapan na sa words. lumalalim na ang gabi. Wait, naisip ko din. Nagbigay siya ng clue? Ng first step? Basta ganon. May word din. Nagbigay siya ng interest na parang gusto rin kita. Okay, attracted din ako sa'yo. So, nung nalaman niya yon, di ba sabi niya, ay, the Lord bless you, hallelujah. Yes. Para gano'n ko isipin. Tapos, di ba, sabi niya, but if he is not willing, as surely as the Lord lives, I will do it. So, there's talagang may tuldok gusto na. na talaga. Yes. May tuldok na. Alright, Pag gusto talaga. So, yan. Sige, so, yan na yung muna story. tayo. For sure, nagkwentuhan pa yan kasi umabot sila Ng umaga. Ito Yes. din. Ito, Boaz pa rin. Boaz character pa rin tayo. Ay, nasa ka na, Boaz. Boaz, no, you are my Naomi. Huy! Alright. Sares. Ayun. So, verse 15. 14. So, she lay at his feet until morning, but got up before anyone could be recognized. And he said, no one must know that a woman came to the threshing floor. Uy, stop tayo. So, dun po muna tayo. Sa 14. Sarap Boaz character ulit ito. So, ako na po sa nag-discuss dito eh. Sa research, ikaw na po sa application. Sige. Yes. That's how we do it. Sabi niya, di ba, no one must know that a woman came. So, yung mga nandoon, puro lalaki. Yes. Number 1, puro lalaki yon. Hindi lang si Boaz yung nag-iisang nandun sa threshing floor. Si Boaza din. Yes. Madami ding Boaz 1, 2, 3, 4, 5. So, ayaw gustong protektahan at ayaw i-shame
ni Boaz si Ruth. Mm. Kaya dapat walang makaalam. Mm-mm. So mayroon akong isang commentary nakita, God turned something that could have been misunderstood into a good witness. Yes. And that is in connection sa verse 15. Mm-mm. Pero may add ka pa po ba sa 14? Ano yan, sinabi mo na si Boaz, he's gentleman. He's a protector as well. Kung si Naomi, ayaw niya rin, gusto niya rin ingatan si Ruth, si Boaz, ganun din. Yes. So parang, kung ikaw yung nanay, bibigay mo yung anak mo, dun sa pares kayong goal. Yes. So protektahan Bilang yung anak magulang. mo. Diba po, protektahan. Kasi, pag ang nangyari din doon pala, dahil nga merong closer kinsman redeemer, lumapit si Ruth kay Boaz, pangalawa lang siya. Yeah. So parang kahihiyan niya rin yun na, or parang mapapahiya siya. Yes. Kasi hindi niya nilapitan yung una. Yung una. Yeah, Kay Boaz siya lumapit. So parang sa isip din ni Boaz, according din sa mga commentaries, na iningatan niya si Ruth from shame. Grabe, no? Diyan ang gusto ko na lalaki. Sana. Aray. Hindi. May pag-asa pa, Lord. Habang may buhay. Meron ka pang Boaz, di ba yung age? Habang Anyway. may buhay. Verse 15. He also said, "Bring me the shawl you are wearing and hold it out." When she did so, he poured into it 6 measures of barley and placed the bundle on her. Then he went back to town. So itong kinuha niya yung shawl ng balabal sa Tagalog. Yes. Tapos silagyan niya ng food. Feeling ko ito po yung mga na-harvest eh. Ito na yung mga na-harvest after kagabi. Hala, kagabi. After nung gabi. Nilagay mo na yung sarili mo dun. Kagabi. Nung gabi. Nung Oo. gabi na yung ito sa panahon nila. So, maraming ibig sabihin pala yun. Una is, syempre, di ba nga, para walang, kung may magising man at makakita sa kanila na si Ruth ay nandoon, ang may isip lang nila is, ang sipag naman ni Ruth. Nagtatrabaho na siya agad ng maaga. At eto na, meron na siyang mga dala-dala. At the same time, dahil nga noon pa man, di ba, nagpo-provide na si Ruth ng si Boaz sa kanila. Yes. So, iisipin pa rin ng mga tao, kung may makakita man, eto si Boaz, tinutulungan niya si Ruth. Yes. So, that's one purpose, kaya merong ganon. Nagpauwi siya ng pagkain. That's one. Second nun, message yon kay Naomi. It's a message of promise to Naomi na hindi kita kakalimutan, pati ikaw i-redeem. Bakit? Bakit pa siya naging message? Kasi What's the wala, meaning sa of that? culture nila. Pag nagpadala. May research ka po ba? Pero ako nabasa ko, sa culture nila, ganun yon, it's a sign of promise. That same number or Yung- same amount? Hindi, yung may Hindi naman. inuuwi. Basta may inuwi. Yun. Na promise na Hindi kita kakalimutan. inisip kita. Parang kunyari, ako din naman po, di ba? Pumunta tayo kay Ate Kel. Tapos nag-uwi tayo ng mangga. Oo. Ibig sabihin, inisip tayo ni Mami D. Oo. Nung mali. Ako Mali. nagpunta. Oo. Tapos wala po kayo. Tapos nag-uwi ako ng mangga. Yun. Kasi naisip ni Mami D kayo. Yun. Yun lang, nagkamali lang sa naisip mo din yung mga pag-uwian mo. Yes. May dala ka at least pag-uwi. So, yun yung mga meaning niya pala. Una, to protect Ruth, para hindi masabing, anong ginawa niya dyan? Gabi? Ganun. Kung may makakita man. Yes. Tapos, para din kay Naomi. At para din kay Boaz. Hindi sa rin siya sarili niya rin mapapahiya. yan. Yes. At may isa pa. Uy, may na-miss ako May doon. isa Yes, pa I like it more. More, give me. Okay, ito Charas. na. Isa-slide ko na yung Bible. Slide Hindi na na wala kaya na talaga space. maisul. Okay, ano po yung Nakita pangatlo? ko doon, it's also one sign of 6 pious men who will descend from Ruth. Kasi 'di ba hindi naman alam na ganun 'yon. Pero eventually, yung 6 na barley or 6 na kahig ng barley, Yeah. it represents the 6 men na descendant ni Ruth. Namely, David, Daniel, Hananiah, Mishael, Azariah, and the Messiah.
Kasi May si ibig Jesus, sabihin pala. nanggaling siya sa lineage nila Ruth Mm-mm. Kasama si Ruth sa lineage Yes. Grabe yun, no? Imaginin mo, isang foreigner, True, Moab, no? yung kinaiinisan pa ng mga ng mga Israelites dun. So, ibig sabihin talaga Walang pipiliin. walang favoritism Yes. sa Lord. Lahat. Wala. Yeah. Kaya totoo yung sinabi niya, everyone gusto niyang makuha. And the same time, Yun yun, pala yun. parang, syempre, at that time, Hindi alam. alam. Yes, pero may meaning pala. Pero, in the long run, parang habang inaaral ng mga scholars, nakita nila, 6 din. uy, parang may siya. Ano pang tawag? 6 men? 6 measures. Hindi yung, ito, signs of 6 pious men. ano Iba meaning yung ng pious? parang, Maraming payo. Oo. Pious. 6 Ano ba? pious, yung parang, yung mga magigiting na kalalakihan. Pious. Yes, pious. So, yun din, parang, na yun, in the long run na pag-aaral. Wow din. Talagang all things. Work together. Yes, For ang the good. talino ni Lord. Sa lahat Talagang ng call. nakaplano na lahat. Yes, planado lahat. And then, sa verse 16, syempre, umuwi na siya. Umaga na. Ito na. Nagkita na naman ang mag-ina. Kita na naman ang mag-ina. How did it go, my daughter? And then, sinabi niya lahat. But sinabi niya rin na nagpadala, wag kang umuwi na empty-handed. And then, sabi ni Naomi sa verse 18, Wait, my daughter, until you find out what happens. For the man will not rest until the matter is settled today. Wow. Grabe yung assurance dun. Matter will be settled today. Yup. Alam niya. Yes. At Alam saka isipin mo po wala si Naomi doon sa conversation nila nung gabi. Pero naniwala siya. So faith na talaga. It will happen today. Yes. The man will not rest. Boaz, ka magpahinga. Come on. So parang kung isipin mo si Ruth din, 'di ba pagka kunyari ako, nanggaling sa isang date, 'di ba pag uwi kinukwento ko lahat na nangyari. Pero at the back of my mind, kinakabahan ako, ano kayang next? What's next? Yeah. So parang naghihintay din si Ruth siguro dito na, ano kayang mangyayari ngayon? Sino kaya ang papakasalan ko? Kasi sure naman Meron naman, pero Meron. sino? Kasi baka Sino pumayag kaya? isa Oo. Pero parang sa tingin ko, kung gusto niyang mapakasalan si Boaz. Oo naman. Kasi yun yung nakilala niya. Tsaka yun na yung gusto niya talaga, di ba? At Siya saka yung nakilala sila niya yung ng nag-spend matagal. time together. Yung isa, hindi niya naman kakilala or ka-close Alam mo na kinsman redeemer. Relative. Ayun, ang galing lang ni Naomi mag-encourage din. Yes, that Woman of wisdom talaga. Na, huwag the ka mag-alala, matter will anak. be settled today. Aayusin niya yan. Oo nga, no? Hindi ko na yung isip. In-encourage nga si Ruth. Siguro kasi aligaga din si Ruth. Imagine Tama mo. naman. Kasi ikakasal ka, that's like a lifetime na. Yes. Parang, oo nga naman, kanino? Kanino kayo kakasal? So, pinakalma siya ni Naomi. That's nice. Kaya minsan alam mo talaga yun, yung Nagpapadala. promise na nire-remind, yung promise na nanggagaling sa Panginoon, it calms us kapag nandun tayo sa waiting season. Pag nandun tayo sa season na walang walang kasiguraduhan yung mangyayari bukas. Pero, nice. Pero yung promise niya, magpapakalma sa'yo, trust niya. Totoo naman po yan. No? Diba, yung mga promise ng Lord. Siya yung magpapakalma, magre-remind sa'yo na hindi ka niya papabayaan. That's nice. And nakakatuwa lang din kasi si Lord, though Moab, si Ruth, Moabite, nagpadala siya ng mga tao na nag-fear, God-fearing people around her. Di niya pinabayaan. Kasi nga may plano na siya kay Ruth Yes. And doon sa lineage niya pala Kasama pala siya sa panggagalingan ni Jesus. But I believe kung hindi naging masunurin si Ruth din, baka nasira. Maiiba. May iba pala. May iba. Maring ibang gagamitin ni Lord. na lagi naman siyang may paraan. Pero ang galing ng puso ni Ruth, talagang when we obey lang. Meron ako nabasa rito sa Bible ko. Sabi niya, word to the wise. Always do God's will to the best of your ability. You never know who may be watching. Si Ruth, di ba? She just followed, obeyed. You never God's know, will. pinapanood ka na ni Boaz.
Tinitingnan niya na, ay, ito yung gusto ko. This is my Proverbs yeah. 31. So, hindi talaga goal or hanapin yung Boaz. Your goal Ang goal is to do God's the will of the Lord. Yes. That's the goal. So, grabe. Ang daming laman Yes, nito. ang dami. Chapter 3 lang yun, ilang verses 18. Paano pa yung chapter 4? Kaya kapag pagka magre-relasyon, alam na natin. Yes. Yung pinaka maayos na way to a lasting relationship. Walang magmamadali. Walang... Friendship is a good foundation. The best foundation. Kaya wag magpa-pressure. And in the waiting season, mag-focus sa will ng Lord. Yes. Mag-obey. At kapag nahihirapan nahihirapan mag-wait, nagdududa, balik ulit sa promise ng Lord. Kasi papalakasin ka tayo. Yes, tama rin. Kapag nangihina. And we're so excited for the next one. Yes, I think Boaz. Dahil sasakto to sa Good Friday. Good Friday. Woo! Grabe, so excited. Kaya, I think we're going to end this episode na for this one. And chapter 3. Next week ulit. Next week po ulit. I hope meron kayong nakuha sa aming mga researches and own understanding. We are not experts here, but as much as possible po, gusto namin mag-share. And I hope meron kami i-share. Plus, do your research, right? Yeah. And para lang tayo nag-aaral, pare-parehas po dito. So, thriving through life's challenges. one story at a time. See you next time.